Welcome back po mga kabarangay. Alam nyo, napakaganda po ng topic natin, napaka-timely at napaka-viral. Alam nyo, talagang umikot sa Pilipinas ito ngayon at sa amin pong FB page, talagang tuwan-tuwa yung mga tao. Ngayon lang nila nalalaman Ngayon lang nila nalalaman na open pala ang session. Kap, sa inyong barangay, bago tayo mag-proceed sa, sa presiding a session na topic natin, sa inyong barangay, kamusta naman po ang transparency? Well, may PA system po ako. Kung ano man yung pinag-uusapan namin, sinasabi ko yun sa PA system. May yung minutes of the meeting ay lagi kong ready for their consumption, for the constituents' consumption. Though, admittedly, hindi kami laging naka-live or hindi ako nagla-live with all honesty. Hindi po ako nagla-live kasi I just want to be straightforward. Pero pwede kami nag-ano kami sa bukas na bukas yung aming barangay hall. Kung sino gusto manood, talagang libre yun. Manood ka. Ayoko lang nung lasing. Palalabasin ko. Yes, syempre. Ibang usapan yun, tapos mambabastos. Ibang usapan yun. May ano Kap, kung may dumating na maganda at sexy, pasok. pasok. Pwede. Okay. Pero, ano yan? Kasi yung aming lugar, yung pintuan, makikita mo pag nagse-session kami. So, kitang-kita mo yung itsura namin, kung ano yung nangyayari. Saka naka-video. Naka-video yun, bini-video yun ng staff ko. Pero balita ko, public hearing ninyo Yan, ginawa ko yun in public. Okay. Public hearing namin pagdating doon sa walang obstruction sa Namayan. Naka-public hearing yun. Lahat, mapakakampi, kalaban, wala akong kulay eh. Wala na akong politika sa katawan eh pagdating doon eh. Everybody's okay sa akin. Mga kabarangay, si Konsehal Volta de los Santos naman po ay merong pinapapasang resolusyon ukol po dyan sa pinag-uusapan natin. Konsehal, mas maganda kung kayo na ho mag-explain. Actually, kaya ako nga ginawang resolution muna ito and not an ordinance is para magamay muna ng mga barangay. No? Actually, the ordinance is encouraging. So, yung word encouraging all sangguniang barangay to conduct their regular special session through social media. Pero again, in accordance with the law sa transparency and people's participation. Yun lang din naman po, no? Kasi ako, ang gusto ko lang matulungan muna yung mga barangay na nakikita nila na kung ano yung nangyayari sa barangay, ano yung napapag-usapan. Especially, tama po kayo doon kasama dapat talaga yung public hearings po, lalo na kung pag-uusapan po is about the public funds. Yun lang naman po, kasi lagi yan na-question Pero pag nandun nakita nila, katulad niyan, may mga tanong po dun sa amin sa city kanina na pag-usapan natin na we are giving financial aid to barangays, for the small barangays. Before, we started 3 million, but now 4 million for the maliit na barangay. And, Nag-i-issue, di ba? 5 million for lahat ng barangay sa buong Pilipinas. Pero tinaasan pa namin ngayon 6 million, no? Wow! Pero maganda yon. Ang akala natin ng tao dahil hindi sila informed, akala nila yung financial assistance aid ibibigay sa bawat tao. No. Yung budget na po yun ay para gawin sa mga programa o proyekto na kinakapos po ang mga barangay. So kung mayroon pong live, siguro nakita nila, yung financial aid pala, yan pala yung pinaayos dito sa aming maliit na park, pinagbili ng gantong motorsiklo para sa... So nalalaman po nila. Kasi minsan po, aminin mo natin, magiging very candid and vocal po ako. Minsan kasi marami talagang residente nagmamarunong Hindi nakawawa yung mga barangay officials na babatikusin mo agad, di mo naman naintindihan kung ano yun. No? So ang kagandahan dito, pag nandito sa session, pero sabi ko nga, meron tayong resibo. Kasi minsan, kapag on record po, na sinusulat lang, minsan sabihin pa nila, hindi mayroon pa nga sinasabi dyan, ay, may inumit dyan, or mayroong yan, laging, hindi ko naman po alam ang sitwasyon sa inyo, pero yung iba kasing barangay, magkakalaban ang kagawad at kapitan,
Pero pag minsan kung nakapapel lang ang nakasulat, yung journal lang or the minutes, yung sasabihin nila, ay, they omitted something from the minutes, which is also a violation of of local government code din po. No? So anyway po, yun po. Kaya ako, inuunti-unti ko. Tapos naintindihan ko rin naman po na iba naman po ay hindi pa po yung alam ng yung parliamentary procedure po kasing dyan, which is the Roberts Rule, no, na ayun po. Ako hindi rin naman po ako abogado, pero medyo, since ako po yung majority floor leader and also committee ko po yung laws and rules. So ako po nagpapatupad ng laws and rules ng aming konseho, kaya inaral ko rin po. Pero alam niyo po, yung pag-preside po, it's a very, pag nakita naman po natin, basic eh. Pag binasa nyo nga po yung libro, sabihin na talagang medyo may mga technical po, pero pag titignan nyo naman po, ay there are ilang lang po, no, mga motions na kailangan mo lang, yun lang yung master mo, then eventually tatakbo naman din po talaga. One is the motion to approve lang naman talaga pinaka-importante mo dyan. Tapos kung if you have lang po, no, may mga tanong, it's a simple motion for clarification lang po. Yun lang naman po din no. And yung nabanggit nga ni Kap, maganda rin yan, makita natin kapag mayroon pong members ng council at pati yung mga nanonood residente na sabi nyo nga lasing or lang no? So sa mga motion na yan, pwede natin mahal. At alam mo kagandaan doon po, kung maaaral din po natin yung tama pong proseso. Sabi natin talaga, baka pag sa buong Pilipinas, kahit doon sa, magulit sila na nasa malilit na barangay sa probinsya, sabi nila pag alam nila ito, sabihin siguro ang galing ng, ng bansa natin na medyo naaral. Pero again nga po, mahabang suntok pa po ito. Naiintindihan ko rin po. Kaya sabi ko doon sa ibang mga barangay kapitan na nag-react. Sabi ko, hindi naman to. Kaya this is encouraging, no? Na eventually, kapag naging maaral at maalam na po lahat, at ang kagandahan, pag may tatakbo ng kagawad, sabi nila, naku, teka, meron pala dapat ganito pag-aralan. Pag-aaralan Totoo naman po yun. Baka matanong ka. Baka matanong po ako. Kadalasan, Gags Butch, if I may, kadalasan nga, hindi ako binibigyan ng budget ng kapitan. Yung mga tanong sa atin na gano'n, hindi tuloy ako nakakapagpa-project. Teka lang, hindi nyo alam talaga. Ibig sabihin, hindi nila alam kung ano yung tunay na trabaho talaga ng kagawad. Yes, Diba? Medyo ligaw. At na-mention nga kanina ni Konsehal Volta na yung programa ng Pasig, hindi naman binibigyan ng cash through infra yun, tsaka mga proyekto. Yeah. Kasi alam nyo, teka muna na tayo sa presiding session. Sige, Pero kinakailangan si mismong Konsehal Volta ang mag-confirm nito. No? Yung 1% ng sa budget ng barangay ng seniors at PWD, hindi naman inaabot as cash yan eh. Hindi pa. O project yan or proyekto, programa ng barangay. Kasi meron kasing mga seniors na tumatawag po sa tanggapan na hindi po binibigay ng kapitan ang cash namin na 1%. Dapat yung presidente namin maghahawak at yung presidente ng senior citizens ang magbibigay sa amin ng ganito. Hindi ho ganun yun. Konsehal, paki-explain niya ako in a very, very short and simple manner para maintindihan Nabuksan ko. nyo yan, baka may mga magalit sa akin seniors at pati yung pong person with disability. Pero Kap, babalik ko kay Kap, nagbibigay kayo ng 1%. Nag-aalat. Nag-aalat. Syempre, Nag-aalat. kailangan. Isa sa mga yun. Isa sa mga kailangan nating gawin. Kahit sa city. Yes. But we would like to thank you para doon. At lilinawin ko po, sa city rin po, we still allot the 1%. Lalo na po ang mga barangay, yung pinasasalaman natin na still allot. Pero baka hindi po rin po, baka may magalit sa akin. Pero ngayon po, it's not mandatory. Okay. So, pero we still encourage, kaya ang ganda, encourage na mag-alat pa rin po tayo para dun sa kanila. Kasi ngayon po, sa GAD, no, yung GAD, no, General Development yan, nandun pa rin po yung 5%. Pero pagdating po dun, natutuwa kami na patuloy pa rin po natin itong ipinapatupad. Pero ayoko na pong umano yung detalye, baka magtampo sa akin yun. Pero totoo po niyan, tama po kayo, hindi po dapat ito ibinibigay ng cash. Ito po ay dapat sa programa. Kasi sa amin din po sa Pasig City, kami rin po, mismo mga konsehal, wala rin po kaming natatanggap na cash. Ang ginagawa lang po namin, lahat po ay sa programa na discuss ko. Pero doon po rin yun. Totoo po yung buti, inano nyo po, para maintindihan nila. Wala pong gano'n, naabutan kayo ng kapitan ng cash, as kayo po ang bahala. Saka hindi ka cash Yes, Hindi ko kakasya. Mga lolo't lola na nanonood po rito.
Yung 1% po, hindi ho kakasya. Bakit ho kayo meron pero yung iba wala? Hindi naman ho fair yun. Kaya ginagawa ko, programa. Okay, doon kaming mga barangay officials, ang city, ay doon ho ginagawa ho yung programa. Para at least, lahat happy. Hindi lang po kung sino yung naabutan ni Kapitan. Yes, opo. Kaya dapat talaga, kasi maliit po talaga, di ba? Para sa maintindihan nila. So kung 100,000 ang sa maliit na sa probinsya, so 1,000 piso lang, tapos bibigay mo 1,000 piso, ano yung gagawin nila? Pero, alam niyo po, natutuwa po ako sa ibang barangay at gusto ko po i-congratulate sa ibang barangay. Although, sinasabi na nga ng bagong batas na hindi naman talaga to minamandato na. Pero minsan po, lagpas pa po sa 1% po Ayan. ang inaalat po. Generous. Ay, sa totoo amin po. Lagpas din po, di ba? Oo. Kasi hindi talaga po kakasya yung 1%. Kaya siguro yung batas ay medyo inaayos na po dahil yung 1% po ang ilaalat sa iyo. Doon dapat sabi ko sa mga seniors at mga persons with disability, yun ang dapat ilaban nyo. Bakit sinasabi 1% lang? Hindi naman kayo kakasya. So sa Pasig City po, although hindi po sa barangay, pero yung mga barangay nga po namin sa lakas 1%, sa amin po, tingnan nyo naman, meron po kami social pension. That's at 1%. Talagang lagpas po sa 1% po yun. Ano namin, nakakatanggap ng 500 pesos a month po yung mga seniors na wala pong, ang pension po ay mababa. Tapos meron pa rin po silang cash gift kapag December. So, dapat talaga ilagay sa programa. Pero thank you po at binanggit niya para may-inform din sila. Na minsan mas malaki pa sa 1% yan. Mamaya po kung if papayagan niyo po ako, may sinabi po yung validator sa akin ng galing po okay, na napakaganda. Alam niyo po yun, ang dami nating programa na binibigay sa mga tao. Okay, yung mga ganyan, yung sa seniors and everything. Pero syempre, yung mga tao, dapat meron ding ginagawa para sa kagandahan ng komunidad. Hindi pa pwedeng puro gobyerno lamang. Kasi Yes. ang nangyayari, pinaghahanapan lagi yung tax namin na pupunta sa inyo na, pero doon sa mga magnanakaw, etc. Pero binoboto nyo yung mga tao yan. Di ba? Boto kayo ng boto. So, kailangan talaga Mag-meet halfway. Halfway eh. Well, anyway, balik tayo sa presiding session na hindi pa natin naumpisahan. Diyan po sa screens ninyo, makikita nyo po yung order of business. Yung order of business po contains yung agenda for the day. No? Yes. Call to order, yung presiding officer po sa start po ng session. Yung national anthem tsaka prayer, either of the two, pwede nyo, kasi may nagsasabi na dapat una yung prayer, dapat una yung national anthem, whichever works for Yes, you, apa. whatever, kung ano ho. Hindi na ho natin kinakailangan masyado maging technical dyan. Yes, opo. Yung roll call, of course, kailangan may quorum, attendance check po yan. At sa mga kagawad, twice a month ang inyong attendance. May mga nagtatanong po, paano kung hindi ako naka-attend? Di honorary mo kalahati. Hindi ka naka-attend ng isa Kasi services rendered, yun po, binibilangan session. Now, sa legislative, anyway, reading and consideration of minutes of the previous meeting, babasahin niyo po lahat yan para kung meron kayong mga hindi nagustuhan sa mga nakalagay sa minutes of the meeting, ima-manifest ninyo. Pero kung okay na po sa inyo, a-approvean niyo po yan, pipirmahan, and then you can proceed with the Kapitan's Report. Yes. Maaaring mauna yung Kapitan's Report, maaaring mauna yung legislative matter, it doesn't matter. Nasa inyo po yan. Pero yung Kapitan's Report, nandiyan po yung project and program updates, barangay matters, yung mga ginagawa po ng mga kapitan, naimbita po sa ganito nangyari sa barangay, yung isang personality ng barangay, nagpunta, may sinumbong na ganito. Yan po yung mga pinag-uusapan dyan. Lahat po yan importante sapagkat yan po ay Kapitan's Report. Siyempre, merong council's time para magsalita naman o magtanong ang mga kagawad sa punong barangay kung ano nga ang mga nangyayari or any clarificatory questions na nais nilang ipabatid o tanongin sa punong barangay, treasurer or secretary. Ang treasurer ba tsaka secretary kinakailangan makilahok sa discussion? No, I don't think so. No. Kasi sila ay nandun. Pagka sakaling may tatanungin tungkol sa finance, nandun po yung treasurer. Pagka po administrative matters, naandyan po ang secretary. Pero in no way, shape or form whatsoever na sila ay mangingialam
o makikilahok sa diskusyon ng members ng council. Yes. So, Pero maganda idagdag ko dyan, unless there's a motion from the member of the Sanggunian na if they have question to that they will refer to the secretary or treasurer, but they have to move for a suspension of us Of the rules. of the, Of the yes, rules. rules. Ayan. So pag nakasuspend po, then pwede po nilang tanungin muna until na to. Isa pa, hindi required ang treasurer umattend ng session. okay. Hindi, ang secretary, yes. Yes. Pero yung treasurer, hindi po kasama. Ang secretary ang nagmi-minutes. Yes. Yes. Yan. Siya ang nagdilista ng mga attendance tsaka minutes of the meeting kung ano po mga sinabi ninyo, yung mga importanteng salient parts. Yung SK, ex officio lamang dun sa session. Hindi po siya, ex officio siya, ex officio member, na yun po yun sa local government code. Pero yung treasurer, hindi ho talaga. Saka yung XO ng barangay, hindi ho kasama sa ano yun. Sinasama lang ng mga iba. Merong voting power ang SK as ex officio? Yes, meron Yes, po yan. yes, po. yes. Okay, mabuti malinaw. So, doon po sa legislative process, of course, ang pag-aralan po natin, nandiyan naman sa mga screens ninyo, nandiyan yung first reading, kung meron kayong hinahain na ordinansa o resolution, first reading, second reading, tsaka third reading. Yes, Nakalagay po yan dyan sa screens para maintindihan nyo, discuss na po natin yan. Pwede ko magdagdag para Yes, additional yun na knowledge nga. lang sa kanila. A resolution can be passed on the second reading. It's mandatory that kapag ordinansa po is magkaroon po ng third reading. So for a resolution, you can pass it on second and final reading unless a member of the Barangay Sanggunian wishes to deliver a sponsorship speech, then pwede muna siya mag-second reading and then mag-deliver siya ng speech and pass it on on third reading. Actually, nasa local government code rin naman po yan kung ano po yung pagkakaiba ng resolution and ordinance. Magandang magay din po yung yung mga, para yung mga ibang kagawad ni, alam baka mamaya nagre-resolution pa sila, umabot pa ng third reading. Sayang din naman po yung time. Sinigdan Sayang ako. oras. Yung ordinance po ay kailangan may public hearing. Yes. Hindi ho pwedeng wala. Yes. Kailangan meron pong dinaanan na public hearing ordinance. Kasi yung ordinance, may ipinapataw na kayong penalty, Yes, sure. meron na kayong may kahigpitan na ho yung ordinance. Para ho sa kaalaman ng ating mga kabarangay, mga kagawad, ang public hearing po, yan po yung ihahain ninyo sa publiko, sa inyong mga constituents, sa inyong mga kapitbahay, kabarangay, ang inyong hinahain na ordinansa. Doon, from there, malalaman ninyo yung pulso nila. Yes, Kung gusto nila yung batas mo, ang ordinansa mo, o hindi. And then from there, magde-decide ang chairman kung itutuloy ba natin to, magde-decide ang council na, okay naman pala di itutuloy natin at punta na tayo sa second reading. Diretso pa rin second reading, nandun yung debate, interpellation, Yes, interpellation. or period of amendments. Amendment, yes. And then third reading po, madaling-madali lang, botohan na po yan. Tsaka explanation of votes ninyo, kung gusto nyo i-explain kung bakit nyo inayawan o inaprubahan ang isang ordinansa. Pero mabalik din po akong ganda nung sinabi yun na yung debate, sino mauna dapat, yung prayer or yung national anthem. Sa inyo, Konsi, ano ba? Yes, hindi, sa amin po, sa totoo, dahil meron po kaming, ang totoo po niyan, ang masusunod niyan po ay ang IRP. What is the yung rules po, internal rules and procedure po. Okay, Kung ano po yung napagkasundaan doon, na kung ano yung ilalaman po dapat na sa regular session, yun po yung susundin. Tama. Kaya napaka-importante po na ma-discuss natin na dapat importante meron pong IRP ang ating barangay dahil yan po ang ating pinaka-biblia talaga ng kung ano yung susundin natin. So, nandiyan po tayo yung mga committee. Pero, di ba sinabi ko kung ano yung mauna, yun ang masusunod. Pero pag, sa tinanong namin, dapat pala talaga mas nauna po ang national anthem before bago ang prayer. Pero kami, masanayan na po namin dahil nasa IRP yan, sinusunod po namin, nauna Prayer. po ang prayer. That's the national. Sa amin din po national- prayer. Yes, For opo. God and country kami. Yes, so for God muna. then yes, country. so- Pero nasa IRP kasi namin yun. Yes, tapos yung po pinaka-importante lang naman po talaga yung IRP. Kaya kung ano yung magiging laman niya na pinaka
regular na nilalaman po ng agenda ay nandun doon sa IRP. Kung meron mga pong mga gustong idagdag, ay yun naman po ay through, lagi po ay through a motion naman po na sa kung meron pong gustong i-amend ang agenda. Ewan ko kung nabanggit niyo po kanina, siyempre din po after Sige po ng call to order dyan, no, ay lagi po muna, siyempre, it's importante po, baka nakakalimutan ng iba to, meron munang, baka nabanggit niya, no, baka na-miss ko lang po, approval po muna of agenda. agenda. Kasi until it's not approved, hindi po kayo pwedeng magtuloy po. No? And again, yung sinabi na, tama kayo sa minutes po. Dapat meron din po lagi nagmo-motion para to save time is to dispense the reading of the entire minutes dahil kakain talaga ng oras. Oras yun. So, ang rule lang naman po daw dyan, no, legal, according na rin sa local government code, is to bigyan po muna in advance ng copy ang lahat ng mga kagawad ng the previous minutes of the minutes ng previous session, whether it's regular session, regular or special, para po pwede na pong i-dispense yung reading. And actually, after nun po nun is a motion po to approve the minutes. Tsaka pa lang po siya talaga po. Yun po yung nakalagay doon na pinaka-importanting dalawa daw kasi kapag lumagpas po doon ay para alam po, naku baka paturuan ko, magalit sa akin yung mga kapitan. Pero pwede ko mabagyan. Sige. Kasi yan po yung pwedeng nilang ireklamo in the future kapag hindi po nag-approve yung ano. Very technical, pero pwede pong baka magkaroon pa sila ng problema, which is not following po the rules po talaga. The basic rules yun po. Malapaka-importante po nyo. Siyempre, nandyan yung after all of this, other matters na Yes, apa. discuss ng council kung ano man yan. Maraming, very vague yung other matters eh. Kahit ano pwedeng pag-usapan dyan. Ano, halimbawa, may darating na pesta or kung ano man. Christmas party. Christmas party, whatever. Yun sa inyo, di ba? At saka, syempre, yung masayang adjournment. Yes, ayan daw ang ano, sa Robert's Rule po, maganda mabasa din po nila, yan daw ang priority motion. Na hindi raw pwedeng pag may nag-motion ng adjournment. Kaya pag nakita natin, minsan nanonood to sa Congress, no, pag nag-adjournment, pinukpok na yun. Wala na makakabawi. Wala na. Susunod Lalo na pag na-move na. Ang mga kapa, pwede nyo, pag ilaloko ka, pag may mga nainis na, pamotion ka sa kakampi mong kagawad, pa-adjourn mo na, para tapos na. Bilisan mo na kagad yung pagbang ng gavel. Wala na po makahabol. So, yan po yan. Lagi nyo lang pong susundan yun. Hindi naman po siya nakaka-intimidate. Halimbawa, kung wala naman kayong ordinansa pag-uusapan, hindi naman ibig sabihin na mag-uusap kayo ng imaginary ordinansa resolution. Pagka meron lang, tsaka naman papasok ang legislative process. Pero basically, ang meeting, para lang kayo nagmi-meeting kung anong gagawin nyo o anong nangyari sa barangay. Ayun lang po yun. You don't have to be, technical o legal o anong mauuna sa ganito o ganyan. Basta nandyan yung format, yung order, pwede nyo hong pagkaganunin. Basta na, andun po makikita sa minutes of the meeting. And then, nice na. Yes, so Kags, ano lang po yun eh. To make sure that the session will be conducted in an orderly manner. Kasi yun lang naman po yun. Kaya may mga motion lang or kailangan pong magpa-acknowledge ka muna para lang hindi po maiwasan nga yung nagkakagulo. Pero sa amin po, although kami po kahit magkakakampi, nagdidebate po kami. Pero dahil ang presiding officer po namin ay napakagaling din po. Shoutout na rin kay Vice Mayor Dodot Jaworski. Idol. Talaga pong kagandaan sa amin, may majority floor leader po talaga. At ang kagandaan sa amin, dadaan po muna sa akin para po mapa-acknowledge kita kung gusto mo magsalita. So, hindi po pwede na basta na lang magsasalita ka. Na ganun po. At napaka-importante po, baka maano rin po kung balang araw gusto nyo talaga din po na talaga ipatupad po yung mga rules po sa tamang pag-conduct po ng session. Napaka-importante po ng ethics committee. Para kapag mayroon pong makulit na hindi naman ina-acknowledge ng kapitan, pwede pong idulog sa ethics po. At alam nyo po, sa local government ko rin po yan, yung ethics ko, chairman ng ethics committee, pag may reklamo at lalo na ayaw mong magulo ka sa session, pwede pong ipasuspinde ng kapitan yung kanya pong kagawad na ayaw pong tumigil. Pasaway. Na pasaway, kahit naman po sinasabi na siya kanya na we will give you time to explain and also interpolate on the proper
time po doon sa ano. Yun lang po, magandang yung sarap sana pag-usapan to, no? At sabi ko sa mga nanonood daw tiga Pasig, wag po kayong mag dahil pag naipasa po to, sisiguraduhin naman namin na kayo po ay aming maturuan po ng mga proper po na ano po, no, na paano po gagawin po, no, sa isa pong session. Sa next episode tuloy, next segment namin, pagkatapos ito, tuloy-tuloy lang po ang usapan natin. Kaya alam, meron muna tayong mga babatiin, mga importanteng tao para sa SBT Cup. Meron na kayo nais na Opo, batiin? una, gusto ko lang hong magpasalamat at nagpunta po kasi yung validating team ng Galing Pook nung Monday sa amin. Talagang grabe. Babatiin ko yung mga nakasama ng mga barangay captains dun sa pag-validate ng Galing Pook sa iba't ibang mga barangay. So, ang mga kakilala ko lamang po ay si Cap Sunny Santiago, kaibigan natin. Wow. Galing At yan. yung isang tiga Mandaluyong naman na si Cap Richie Basig. May programa din siyang pinresent sa Galing Pook. Hats off po ako sa inyong lahat na pumasok dun sa 25. Kags Butch, magiging magiging 20, magiging 18 or 20. Tapos meron ka pa hanggang sa 10 na lang yung pipiliin. Wow. So parang dumadaan talaga kami sa butos ng karayom dito. So again, congratulations ngayon pa lang doon sa mga lahat ng barangays na pinupuntahan po ng Galing Pook at binavalidate sa buong Pilipinas. Konti lamang po dahil ang napupuntahan nila dahil talagang pilim-pili ang ginagawa nung pinag-aaralan ng gusto ng Galing Pook kung sino yung karapat-dapat . Maraming salamat ka. Para lang po balikan natin ng sandali, yung mini-mention po ni Consihal Volta de los Santos na Robert Rules. Ano ba yung Robert Rules na yun? Yung po yung manipis na libro na Robert's Rules on Parliamentary Procedure. Ayan po, nasa screen nyo po. Mura lang po yung libro na yan. Pero yan very simple pero highly technical ang usapan. Pero ako, binabasa ko dyan kasi yung yung first page, yung mga procedure na gano'n. At medyo naiintindihan ko na. Pero kung nais yung for additional knowledge, yan po, bili po kayo. Mura lang po yan sa National Bookstore. Manipis lang po yan. Yes, at actually, pag nandun yan, pag-feeling abogado ka na, pag alam mo. Biruan lang namin dati kasi noong una, kasi syempre ligaw. Sa totoo Maraming ganyan. Kasi alam mo, sa totoo po, pag nag-uumpisa ka naman talagang kagawad or konsihal, talagang ligaw ka naman talaga Yes, dyan. totoo. Pati po naman syempre, kapitan, syempre. oo, kapitan. Ligaw ka, Kahit pero sa naman po totoo, kami. the basic lang po, yung mga motions siguro, para maging in order lang po yung session. Pero hindi naman po talaga sabihin yun na talagang from first page to the last page of the Robert's Rule, baka wala naman din po talagang... Saka mga 8 hours yung maging session nyo. Yun po. Okay, maraming salamat. Mamaya po, nawala po ang isang kagawad, may vacancy. Sino ang papalit? Nanalo si Kapitan na konsihal. Sino ang papalit? Rule of succession tsaka vacancy, pag-uusapan po natin dito Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay